Good afternoon, everyone. This is our activity from Empowerment and Technology. Our topic for today is 5 ways to prepare for an upcoming storm. Before we get started, I would like you to meet my other group mates. This is Kem Joy Harris Dorido, Jamrin Alitito, Rodeline Gigibaga, Leslie El Tomaro, our camera woman, Gerald Ann Pama, and me, James. If there's an upcoming storm in your area, we suggest you do the 5 ways to prepare for an upcoming storm. Number one, Always stand by for news about the upcoming storm in a radio or television and others like school social media. so kung may alimbawa mayroon ng papalapit na bagyo sa inyong area, ang gagawin nyo lang is habang wala pa yung bagyo, mag-standby kayo sa mga balita sa radyo o kaya sa telebisyon o kaya sa cellphone nyo sa social media. Sa paraan na yun, malalaman nyo yung track ng bagyo kung tatama ba sa area nyo or hindi. Number two, Monitor the weather on your area if you are near a river or sea. Monitor the water level and don't go near it. so kapag yung area nyo naman ay malapit sa mga ilog o kaya sa dagat, ang gagawin nyo lang is kapag nasa ilog kayo, i-monitor nyo yung pagtaas ng level ng tubig sa ilog. At saka kung malakas yung ulan, bantayan nyo kung bumibilis ba rin ba yung lakas yung taas ng tubig sa ilog. At saka kung nasa dagat naman kayo, i-monitor nyo lang yung hampas ng mga alon, tsaka yung water level na rin kung bumibilis ba o lumalakas o lumalaki. Number 3, prepare all the necessary supplies like food and clothes. Also prepare items like flashlight, battery, medicines, important documents, and also some money and other necessary items. So yun nga, kapag nagpe-prepare tayo sa upcoming storm, yun, kailangan natin i-prepare yung mga supplies na yun. Siyempre, una-una, yung pagkain, tsaka damit. Kailangan yun, yung basic needs ng isang tao. Tulad ganun. Tsaka, kailangan din natin ng mga iba pang importanteng items like flashlight. Just in case, siyempre, minsan pag may mga storm or bagyo, biglang brand out or makat yung electricity power. Tsaka, kung may just in case, mayroong magkasakit o magkalagnat, kailangan natin ng gamot, medicines. Tsaka kailangan din natin dalhin yung mga important documents ng ating pamilya or ng office, something ganon. At saka, pera rin dahil important rin yun na bagay. Tsaka yung iba pang mga importante na bagay na kailangan dalhin. Number 4. If you have pet animal, immediately evacuate them to high ground. So yun na nga, kung meron kayong mga hayop na alaga tulad ng baka, baboy, o kambing, kailangan nyo silang itanggalin sa lower ground at dalhin sa higher ground. Halimbawa, kayo ay nasa malapit sa may isang ilog o sapa. So alam naman natin na kapag umuulan, bumabagyo o may storm, madali yung mapuno ng tubig at saka mahirap na mag-evacuate kapag halimbawa mataas na yung tubig. Tsaka kailangan habang papalapit pa lang yung bagyo o storm or other calamities, kailangan na nating evacuate yung mga hayop natin na alaga. Kasi importante din naman sa atin yun kasi masasabi nating doon din naman yung source ng income o yun ang kinabubuhay ng isang tao. Number 5. Before the storm hits, cooperate with the LGU for evacuation plans and evacuate to the area as soon as possible. So yun, bago pa man tumama ang bagyo, kapag nagawa mo na yung 1, 2, 4 step na yun, gawin mo na yung pang-5. Makipag-cooperate ka na sa LGU unit, magtanong-tanong ka kung anong tungkol about sa evacuation plan, kung saan ka evacuate, at saka kung maaari, kailangan maka-evacuate ka na as soon as possible para kung sakali mang tumama na yung bagyo sa area nyo, maging ligtas sa lahat ng pamilya mo at pati na rin ang inyong hayop at iba pang mga bagay. Yun lang po. Thank you for listening to our report. Thank you. Thank you.